Tibayan niyo po, lakasan lang ang loob. Tuloy-tuloy lang habang may buhay, may pag-asa. Mabait naman po ang Panginoon. Habang ako'y nag-iikot kahapon para mamigay nga ng konting tulong nga sa mga naapektuhan ng bagyong Christine, ay nakilala ko itong si Nanay Virgie Castromero na siyang lumapit sa akin upang ipakita nga ang kanyang tinitirhan na winasak ng bagyong Christine. Habang ang kinekwento niya ang kanyang buhay sa akin, ay ako'y biglang nahabag sa kwento ng kanyang buhay. Kaya samahan niyo po ako at inyong panoorin. Ay, bubuhangin nga eh. Ibig sabihin sa taas talaga galing ang tubig. Pero kayo po matagal na dito? Matagal na kami dito, taga rito mismo asawa ko eh. Mhm. May mga kamag-anak naman kami. Hindi na kami iniintindi. Yung tama lang kami tutulungan. Patayo yan, patayo din. Ako sa totoo lang, ako taga rito. Kailangan ako taga rito ang asawa ko. Taga dito? Ako mismo taga Surigao. Kailangan ako napaparitugaw ng Ay, sorry po. Kaya ang iniiyak ko na lang. Bakit kaya sa akin nangyayari? Oo. Yan naman ang aming bahay. Ayan. Yan, sa may kawayan. Ibang-iba. Apa, sa akin natigil. Kami tagli. Para kahit paano may matitigilan kami. Dahil kung hindi namin yung gagawin, tutulog kami sa lupa. Oo nga, sa totoo lang mo. Tutulog kami sa lupa. Hihiga kami sa lupa. Balik ang asawa ko yung walang sakit. Ilang taon ang inyong asawa? 56 na yan. 56 na. Ay ako, na rin ako. Sinunod na ako. Sino pang tutulong sa amin? Ang bayaw ko ganyan din. Kaya masakit ang nangyayari sa amin. Walang makarating. Saka sakali kayo. Unang nakarating dito sa amin. Tatlo. Tatlong bahay. Kanino po, are? Kamag-anak ng mister ko yan. Wasak na wasak din. Ano? Ang bahay nyo? Ayun, bahay namin sa dulo, ares. Kamag-anak namin. Yan, pinanyon tayo. Ibig sabihin po nung magandang gabi po. Ibig sabihin po nung tumaas ang tubig dito. Ay kami yung nagpapit na at talagang napakalalim mo eh. Hindi na kaya eh. May tabing-tabi kasi ng ilog eh. Para makita nyo yung aming ano. Ayan. Ari po ang bahay nyo. Ito, natumba na to ang bahay namin. Kaya lang nagkagit-kagit. Namin ako pinagtagni-tagni. Ito, tiwang-wang to. Nang natira. Ah, ito mismo ang inyo. Ito mismo ang inyo. Yan o. Nangyari sa amin. Ayan o. Kung wala yung kahoy na yan. Ito ang sakpa sa bahay. Bahay namin. Ayan, bahay namin. Ari po, ano-ano nyo na lang din. Tagni lang namin. Para kahit paano may matitigilan kami. Oo. Ibig sabihin, saan, dito mismo nang galing ang tubig? Dito sa ilog na mismo. Tapos tumaas na lang siya. Lumaki na tubig. Ayan, ganyan ang nangyari. Tapos ang mga kulungan ng kambing, nagiba. Dito pa sa aming kubo. Sa pangayong. Napakalayo ng bahay nyo. Layo nga talaga. Ibig sabihin, araw-araw, labas-masok kayo doon, simula doon. Hanggang dito. Hanggang dito, lakad. Dahil kung hindi kami magtataga, kami mabubuhay. Hindi pa po kayo napapasyalan dito? Hindi pa kayo na? Ikaw pa lang, kung sakasakali. Kung kami papalarin at kami matutulungan mo, ikaw pa lang ang hulog ng langit sa aming buhay. Yan sa totoo lang, nagsasabi ako ng totoo. Talaga ka, hirap na. Sabi lang may mga kamag-anak pero wala. Ni isa. Bukas ng kagipitan sa amin. Wala. Sobrang hirap nga po talaga ng buhay. Di kaya laki talagang lalakasan din ang loob talaga. Tapos ganyan, may asawa pa nga ako, hindi man makatrabaho. Eh paano po inyong pang May araw-araw? ako, minsan nagbubuhangin. Pag walang buhangin, naglalabada. Saan kayo nagbubuhangin dito? Doon, sa ating dinaanan doon. Saga, kami magbayaw, nagbubuhangin kaming dalawa. Ang inyo pong mister? Ay, nandun pa sa labasan. Yun ay, hatid lang siguro ng kurto ng kanyang anak. Ano nga pong pangalan nyo, Nay? Virgie Castromero. Kamusta po ang buhay nyo dito? Talagang
ang hirap. Kasi talaga. napakadulo eh. Kitang-kita ko Oo. ngayon dinaanan natin yung sobrang layo. Ang hirap. Kaya dito, Pakiramdam ko sobrang hirap nga ng lagay nyo dito. sadya. Ay, ito pang lupa, hindi pa namin sarili. Ah, Nakikitirik lang kami. Ito, kung ipagbibili, lalayas din kami dito. Saan kami pupunta? Oh, ang hirap talaga ng inaabot namin dito kung paano na. Pa nga, yung pang araw-araw, laging kailangan. May napasok pa akong anak, may sakit ng asawa ko, yung bayaw ko DSW pa. Ay, ako lang lagi ang nag-aano ng kung saan kami makakuha ng kakainin. Kung may nagbibigay, kukunin ko. Kailangan hindi ko yung kuhain. Ay, malaking tulong na rin sa akin yun. Minsan sa isang araw, dapis kami hindi maghapunan, hindi magtanghalian. Malimit pa kami kumain ng ulam namin, asin, bagoong, tuyo, gano'n. Hirap yun. Bago asawa ko may sakit pa nga. Bawal naman doon ang maalat, hindi naman pwede. So kayo po nanay ay hindi talaga taga-Kalatagan. Hindi, yung Hindi mister ko kayo talagang puro. tubong saan kayo nanay? Surigao. Surigao. Na kaya lang po kayo nakarating ng Kalatagan Yun, ang asawa ko dahil po taga nakapangasawa nga kayo. rito. Ilan taon na po ang inyong asawang may sakit? Nako, matagal na, Matagal na magsasampung po. taon na. Ay hindi Oh, po pero makatrabaho. Hindi nga, kaunting kilos, nahihirapan huminga. Hindi, siyempre ako ngayon ang mag-isa ang magpapasan. Kayo talaga ang Ako talaga kayo ang talaga ang nakukuha. gagawa. Oo, Mm. kayo talaga ang kikilos. May anak naman ako, napasok. Oh, ay pag hindi ako kumilos, ano nang mangyayari sa amin? Mabubuhay pa kaya kami? Kakainin kami? Kundi pat wala. Kaya talagang kahit mahirap, Tiis talagang ako, tiis, hirap. tiis talaga. Yan ba yung nakatutok? Mhm. Kaya nananawagan din ako, liliwanagin ko para marinig ng mga kapatid ko sa amin. Ito na may malayo umaabot, di ba? Nananawagan ako sa mga kapatid ko sa Surigao. Ako nangangailangan ng tulong nyo. At ang aking bahay ay nagiba. Nasaan ang puso nyo ate na hindi niyo ako matulungan. Ako si Bridget Conchilles. Nananawagan sa inyo. Para matulungan ninyo ako kung mabakikita ninyo ako. Kayo na may mga kapatid ko, nagmamakaawa ako sa inyo. Tulungan nyo ako. Ako maliit pa nawala sa inyo, tiniis ko yan. Maliit pa ako nawala sa amin na 6 na taon na bata. Hindi nila alam na ako'y buhay pa. Ngayon, nung nalaman nilang ako'y buhay pa, lalong hindi nila ako inintindi. Walo ka. Pinabayaan nila lalo ako. Paano po kayo nakapalayo sa inyo? Maliit pa ako, nag-6 na taon lang akong bata. Hindi na nila ako inintindi, pinabayaan na nila ako. Kaya kung naririnig yung pananawagan ko sa inyo, intindihin yung magaling, ate. Kung kayo may awa pa sa akin, maunawaan yung ibig kong sabihin. Sa dami-dami ng kapatid ko, pero anong ginawa nyo? Hindi nyo ako tinutulungan. Pasalamat ako at may vlogger ditong naligaw. Kaya sasabihin kong lahat sa inyo, kung may awa kayo sa akin, tulungan nyo ako. Hindi ko maiiwanan ng pamilya ko dito dahil ang asawa ko'y may sakit. Hindi ako dyan makakauwi. Hindi ko iwanan ng pamilya ko dahil yan din ang tumulong sa akin. Nung ako'y papatay na, siya sumagip sa akin. Kayo, sinagip ba ninyo ako? Di ba hindi? Pinabayaan lang ninyo ako. Alam ko, kilala nyo ako. Nasa inyo yung kung hindi nyo ako kilalanin. Kung sino man lahat ang nakakarinig sa mga sinasabi ko, totoo yan. So sa mga kamag-anak po ni nanay sa Surigao, sa kapatid po niya, kung sakali po mapapanood nyo itong video na to, kami pinananawagan sa inyo na baka naman po dahil sa sitwasyon po talaga ngayon dito nila nanay, yung sitwasyon po nila dito, nakikitira po na hindi nila lupa, tapos tabing ilog pa, na eto nga kakatapos na ng bagyong Christine, ay umapaw ang baha dito, umapaw ang ilog, at halos nga lampas tao yung naging tubig. Na katunayan, yung kanilang bahay nga ay nasira din dahil nga sa pagkakabagyo. Kaya sa lahat po ng makakapanood nito, sa mga followers ko po na may mabubuting puso, hanggat maaari po kung gusto niyo pong magpaabot ng tulong po kay nanay at para po makontak yung kanya pong mga kapatid, ay tulungan niyo po kami. Pwede niyo po akong tawagan or kausapin.
once po na gusto niyo magpaabot ng tulong sa kanya or kung halimbawa po na-contact natin yung mga kapatid niya. Nanay. Tibayan niyo po, lakasan lang ang loob. Tuloy-tuloy lang habang may buhay, may pag-asa. Mabait naman po ang Panginoon. Mga kapatid ko, hindi kayo manid. Tao din ako na pinabayaan niyo ako. Alam ko, kilala niyo ako, pero anong ginagawa niyo sa akin? Pinabayaan na ninyo ako, hindi malaki kayo natulong sa akin. Nung ako hindi niyo makita, kung wari hinahanap niyo ako, ngayon nang nakita niyo, pinabayaan naman ninyo ako. Kung hindi ako titibay, sa asawa ko lang ako nahugot ng lakas. Kaya ako garit. Yan, ang katawan ng asawa ko ay mahina yan. Hindi niya pwedeng persa-persahin sa trabaho. Hindi ari. Kaya pag walang gamot yan, ang hihingi. Naminom ay hindi ko na siya. Dahil alam ko kung nangyayari ko na sa Siya, Nanay. Basta lakasan yung loob niyo. At kung kami may pupuntahan pa rin po. Pero sige, ano ko to, malay nyo, makakuha tayo ng tulong nga. Babalik ako dito pag ano. Ha? alam mo naman ang amo. Tanda ko na. Hindi tayo dadaan ulit. Kasi si Ate Rhea, yung doon sa dinaan natin kamag-anak ko yun, dito. Kaya kung ano, alam ko na ang babalikan pag halimbawa po, ha? Siya ilakasan ng loob at lahat naman nangyayari sa atin, may dahilan niya ng Panginoon. Basta lalakasan ang loob. Sama ka sa kanila, hingi kang bigas. Kuya, sama ka sa akin. Sama ikaw. Salamat. Opo, Nay. Opo. Huwag makalimutan mo. Opo, sige po. Basta pag may balita ako, babalitaan ko kayo dito. Ha? Opo, sige po. Salamat na.